Okay mga bossing, ayan, magandang araw na naman po sa atin lahat. So panibagong video na naman mga bossing at panibagong kalaman ang maituturo at mai-share ko sa inyo tungkol dito sa Easy Ride 150 na Motorstar. So ang issue at problema na ito mga bossing ay dinala dito sa shop, tulak kasi iniwan lang daw nung gabi. So ngayong umaga ayaw na siyang umandar. Okay, so tuturo at share ko sa inyo paano natin da-diagnose pagka mayroong ganitong issue at problema. So ang una natin i-check dyan palagi mga bossing, syempre yung ating kuryente. So para madali natin may check, tinanggal ko na yung kanyang upuan. So yung upuan naman niya, 4 na bolts lang naman yun, madali lang naman yung tanggalin. So dito muna tayo mag-uumpisa sa kanyang ignition coil at saka sa kanyang spark plug. So tuturo ko na rin sa inyo kung paano natin tayo nag-check ng kuryente ng spark plug at ng ating ignition coil. So, doon sa dulong bahagi ng ating ignition coil. Dito tayo una magte-trace para malaman natin kung saan nagmumula ang issue at problema kung bakit ayaw umandar. Okay? So ito yung ating spark plug, ayan. So tuyo naman yung kanyang spark plug. Tinry ko rin naman siyang in-start dito sa shop para malaman ko kung saan mag-uumpisa. So ayun nga, ayaw nga umandar. So ito, check natin yung ating spark plug bago tayo mag-check dito sa kanya ignition coil. Pero kung maalam naman kayo mag-check, so syempre laging unahin natin, doon na lang agad tayo sa ignition coil. Para kung may kuryente yung ignition coil, so ibig sabihin spark plug. Pero pagka walang kuryente yung ignition coil, so linya na CDI. Okay, so check muna natin mga bossing itong kanyang spark plug. Okay, ang pag-check ng spark plug, ididikit nyo lang siya sa negative o di kaya ay sa body ground. Yan, sa unit mga bossing, ididikit nyo lang at huwag nyo hahawakan yung spark plug. Syempre nakaganyan lang siya mga boss. So check natin mga bossing Parang may nakakawang ngayon. Ha? Okay mga bossing, ayan, nakita nyo walang kuryente yung ating spark plug. Okay, ang sunod naman natin dyang i-check ay syempre itong ating dulong bahagi ng ating ignition coil. Ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin yung ating spark plug cap at yung bandang dulo ng ating ignition coil ay ididikit natin ang bahagya. Pero meron dapat siya clearance para makita natin kung merong kuryente yung kanyang ignition coil. Ayan. So makikita nyo, wala rin lumalabas na kuryente dito sa ating dulong bahagi ng ating ignition coil. So medyo mahirap mag-demo at mag-video kasi yung isang kamay lang yung gamit natin. Buti may starter tong unit na to. So ang sunod natin gagawin dyan mga bossing, ite-trace naman natin yung problema. Dahil walang kuryente dito sa kanyang ignition coil, ay doon naman tayo pupunta sa kanyang CDI. So ang CDI mga bossing ng Easy Ride 150 ay nandito po sa kanyang bandang harapan. So tanggalin lang natin yung ating cover at makikita na natin dyan yung kanyang CDI. Ayan. So ayan, nandiyan yun. Dudukutin lang natin yan mga bossing. At ite-trace natin yung mga wires na meron doon sa ating CDI. Kasi baka mamaya may loose connection lang o di kaya ay putol. Okay, ayan. Ayun. Nangat-ngat pala ng mabait mga bossing Ayan. So kaya hindi magkakaroon ng kuryente dahil yung black at na may lining na yellow kung saan yun po yung papunta ng ignition coil ay putol. Pati yung negative putol din. So ang gagawin lang natin dyan mga bossing ay syempre dudugtungan lang natin ang wire at ipipix natin. Kasi yung naputol, i-repair natin yung naputol at pagdudugtungin lang. So ito na yung finish na ginawa natin doon sa ating CDI. So syempre pagkatapos natin i-repair yung CDI, i-check na natin kung merong kuryente. Kasi baka mamaya meron pa palang ibang ninatnat na mabait dito sa unit. So aalamin natin yan. So check natin ulit yung kanyang kuryente mga bossing kung meron nang lumalabas. Okay, so check natin mga boss. Ay, pintunan mo nga. Saglit lang ha. Saglit lang. Hop, hop, hop. Tayo tayo.
Doon may panatay nga. Pandalas kayo. Yeah. Hop. Tayo na nga. Nagkamera na nga ng kuryente yung ating dulong bahagi ng ating ignition coil. So, ibig sabihin, mapapay-start na natin yung ating unit. So, testingin natin mga boss kung i-start na ba siya. At ayun, okay na nga yung unit ni bossing at napaandar na natin. Okay, so ayun, buti na lang at yung inatnyat ng daga ay doon lang sa may bandang itaas, so madaling abutin. So taka din naman ako dito sa daga, ano. Talagang alam niya kung ano yung kakagatin para hindi umandar yung unit. Okay, so kung banda sa gitnang bahagi ng harness yun, so mahihirapan pa tayo doon kasi magbabaklas pa tayo ng mga play rings. Okay, so ayan, ibabalik na natin yung kanyang CDI. At binalutan na natin ng maraming tape para kung sakali kagatin ulit. Medyo mahirap-hirap pa naman yung daga. Okay, so ayan lang. At ito, buuin na natin yung kanyang unit para makaalis na si bossing kasi baka mapanis na yung kanyang tindang pansit. Okay, so ayun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood. So till next video natin mga bossing. God bless po sa atin lahat and ride safe mga bossing.